Noong nakaraang ika-15 ng Agosto, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria, the Feast of the Assumption sa Ingles o Asunsyon sa Espanyol. Ngunit inaanyayahan tayo ni Padre Pio na tingnan ang kapistahang ito mula sa isang pananaw na marahil ay hindi pa natin kailanman napag-isipan. Tutukan ang pagtatanghal ngayong araw upang alamin ang mga detalye. Manatili kayo hanggang sa dulo. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na sumusuporta sa apostoladong ito upang patuloy nitong maabot ang mas maraming kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Ang kwento natin ngayong araw ay maaaring tumagos sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Noong nakaraang ika-15 ng Agosto, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pag-akyat ng Mahal na Birhen sa langit. Ang araw kung kailan ginugunita natin na sa pagtatapos ng kanyang buhay dito sa lupa, ang Mahal na Birheng Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. At hindi tulad ng ibang malalaking kapistahan na kung minsan ay nahihirapan akong makahanap ng isang bagay na tuwirang nauugnay kay Padre Pio, ngayon ay napakasaya ko sapagkat may babahagi ko ang isang napakagandang pagninilay na siya mismo ang sumulat tungkol sa pag-akyat na sa langit ng mahal na Birhen. Matatagpuan ito sa aklat na The Life of Padre Pio ni Padre Gerardo di Plumeri. Ipinaliwanag ng may akda na mula pa noong pagkabata, nagkaroon na si Padre Pio ng isang natatanging debosyon sa mahal na Birheng Maria na pinararangalan sa kanyang bayan sa ilalim ng titulong Madonna de la Libera o Birhen ng Kalayaan. Sa abot ng nalalaman ng kanyang mga biograpo, hindi kailanman nangaral si Padre Pio ng mga formal na sermon o homilia. Ngunit may isang sulat kamay na pagdinilay na kanyang iniwan na nakatuon sa pag-akyat sa langit ng kabanal-banalang Birheng Maria. Dito inilarawan niya ang napakagandang paraan ang mga huling taon ng buhay ni Maria dito sa lupa. At sa pagkakataong ito, nais kong hilingin sa inyo na gawin ng isang bagay na bihira kong hilingin. Sandali nating isipin ang mahal na Birheng Maria. Hindi muna ang Maria na reyna ng langit na nakoronahan at nagliliwanag sa kaluwalhatian. Hindi pa. Isipin natin si Maria noong mga taon pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Ang mga hapagkainan na dati nilang pinagsasaluhan ngunit wala na siya. Ang mga pamilyar na lugar na biglang naging iba ang pakiramdam. Ang pintuang hindi na muling daraanan ni Jesus. Sapagkat bago dumating ang kaluwalhatian ng pag-aakyat sa langit, may mga taong munang puno ng paghihintay at pananabik. At napakaganda ng paraan ng paglalarawan ni Padre Pio sa pananabik na iyon. Ganito ang kanyang isinulat. Pagkatapos ng pag-akyat ni Hesukristo sa langit, patuloy na nag-alab sa puso ni Maria ang pinakamasidhing pagnanais na muling makasama siya. At ang marubdob na mga buntong hininga at maawaing mga daing na walang tigil niyang inialay sa kanya upang siya ay tawagin niya patungo sa kanyang sarili. Sa pagkawala ng kanyang banal na anak, tila ba siya ay nabubuhay sa pinakamalupit na pagkakatapon. Ang mga taon ng pagkakawalay sa kanya ay naging para kay Maria ang pinakamabagal at pinakamasakit na pagkamartir. Isang pagkamartir ng pag-ibig na unti-unting umuubos sa kanyang buong pagkatao. At narito, dumating din sa wakas ang matagal niyang hinihintay na sandali.
Narinig ni Maria ang tinig ng kanyang minamahal na tumatawag mula sa itaas. Halika aking kapatid, aking minamahal, aking kabiyak. Halika, halika minamahal ng aking puso. Tapos na ang panahon ng pagdadalamhati sa lupa. Halika aking kabiyak upang tanggapin mula sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ang koronang inihanda para sa iyo sa langit. Maikli lamang ang pagdinilay na ito, ngunit napakalalim ng ipinahahayag nito. Sa halip na ito ni Padre Pio ang pansin sa maringal at matagumpay na sandali ng pag-akyat ni Maria sa langit, binigyan din niya ang pananabik ni Maria kay Kristo, ang kanyang anak at ang matinding pagnanais na taglay niya hanggang sa sandaling sila ay tuluyang nagkita. Tinawag niya ang paghihintay na ito na pagkamartir ng pag-ibig. Isang mabagal ngunit banal na kirot ng pagkakawalay sa taong pinakamamahal niya. At marahil may bahagi nito na maaari nating maunawaan. Sapagkat sa isang paraan, ang bawat buhay Kristiyano ay buhay ng pananabik. Tayo rin ay naghihintay sa araw na lubos tayong makasama ang isa sa tunay nating minamahal. Binanggit din ng may akda na nadama ni Padre Pio ang kanyang pagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa mahal na Birheng Maria. Para kay Padre Pio, si Maria ang pinakatiyak na daan patungo kay Kristo. At itinuro rin niya sa kanyang mga espiritual na anak ang landas na iyon. Sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa mahal na Birhen, halos hindi niya mapigil ang kanyang damdamin. Sa katunayan, ayon sa may akda, napakatindi ng debosyon ni Padre Pio kay Maria na nakadarama siya ng isang misteryosong apoy sa kanyang puso. Kung minsan, kailangan pa niyang lagyan ng yelo ang kanyang dibdib upang mapawi ang tindi ng kanyang marubdob na pagmamahal. Minsan ay sinabi niya, "Nais kong magkaroon ng sapat na lakas ang aking tinig upang anyayahan ang lahat ng makasalanan sa mundo na mahalin ang mahal na Birhen." Bukod dito, palagi niyang dinarasal ang rosaryo, araw at gabi. Itinuro niya na habang nagdarasal ng rosaryo, dapat nating bigyan ng natatanging pansin ang bawat Aba Ginoong Maria, sapagkat sa bawat panalangin ito ay binabati natin ang mahal na Birhen. Siya na naroroon sa bawat misteryo ng rosaryo at nakibahagi sa bawat isa sa mga ito ng may pag-ibig at pagdurusa. At nang tanungin siya ng kanyang mga espiritual na anak kung ano ang pamana na iiwan niya sa kanila, sumagot si Padre Pio, "Ang rosaryo ang iniiwan ko sa inyo. Mahalin ninyo ang Birhen at tulungan ang iba na mahalin siya. Lagi niyong ipanalangin ang kanyang rosaryo at idalangin ito ng mabuti. Nais ni Satanas na wasakin ang panalangin ito, ngunit hinding-hindi siya magtatagumpay." May isa pang napakagandang detalye na ikinuwento ang may akda tungkol sa bayan ni Padre Pio na Petrelcina. Isang matandang residente roon na nagsabi na minsan daw ay nakakita si Padre Pio na nakikipag-usap sa mahal ni Birhen sa paanan ng altar. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa isang paniniwalang malalim na nakaugat sa buong bayan. Ang relasyon ni Padre Pio sa mahal na Birheng Maria ay tunay, malalim at personal. At bilang parangal sa kanyang debosyon, isang rebultong tanso ang kalaunan ay inilagay sa loob ng simbahan. Makikita rito si Padre Pio na nakaluhod at nananalangin habang nakatingala sa larawan ng Madonna de la Libera. At kapansin-pansin, sadyang inilagay ang rebulto sa ganoong posisyon upang magtagpo ang mga titig ng mahal na Birhen at ni Padre Pio. Kaya sa tuwing ipinagdiriwang natin ang maluwalhating kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, naway ang mga salita ni Padre Pio ay maging inspirasyon sa atin upang muling pag-alabin ang ating debosyon sa mahal na Birhen.
At marahil maaari nating tapusin ang pagdinilay na ito sa isang magandang paalala mula kay Papa Duodecimo, no? Papa Pio Duodecimo or Pope Pius XII. Sinabi niya na ang ating paniniwala sa pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen ay dapat magpatibay sa ating sariling pag-asa sa pagkabuhay nating muli. Kaya sa tuwing ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen, huwag nating kalimutan ang napakagandang katotohanan ito. Ang langit ay hindi lamang patutunguhan ni Maria. Ito rin ang pangakong pag-asa ng bawat isa sa namumuhay sa pag-ibig sa Diyos. Maraming salamat sa paggugol ninyo ng panahon kasama namin ngayong araw. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe, magbahagi, at mag-iwan ng komento. At patuloy na samahan kami sa paglalakbay sa espiritual na pamana ni Padre Pio. At kung nadarama ninyo ang tawag na maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin bilang donante at membro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita ninyo ang mga detalye ng paglahok sa link sa ibaba sa description box. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway lagi kayong pagpalain ng ating Panginoon, ng mahal na Birhen at ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e